Hi! Kumusta na bansang Pilipinas? Nako, napakarami ngayong mga issue mga kababayan natin at halatang halata na ba yung demolisyon para kay Vice President Sara Duterte? Ayan. Parang sabi nga ay lahat na ng usapin sa nakaraan ay binabalik-balikan na imbis na ang asikasuhin ay kung anong priority problema ng ating bansa ay talaga namang nauuwi sa matinding politikahan ngayon. Nga natin, bakit ba ngayon lang ito binuksan? Kung kailan malapit na ang eleksyon? Kung kailan sa October ay magpapail na ng Certificate of Candidacy ang mga kakandidato? Kasi mga kababayan natin, ang eleksyon ay isang kisap mata lang. Para bang kapag kumisap ka, pag ganyan, napatagal pa nga yung kisap ko di ba? Eleksyon na. Ganyan kabilis ang eleksyon natin. At kapag ka-eleksyon, nako, alam nyo naman, lahat ng issue, mga kababayan natin, ay kinakalkal na. Lahat ng issue ay sinasakyan na. Tingnan nyo mga kababayan natin sa Senado at sa Kongreso. Yung mga sumasakay nating mga senador at mga kongresista sa issue, wala namang minsan yung kanilang mga tanong paulit-ulit na. Maano lang ba sila? Matamaan ng kamera, magtagal man lang sa kamera, isang publisidad yan. At yan ay libreng publisidad. So, kanya-kanyang ingay na ang mga kongresista. Makikita natin na ano na ba ito nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang tanong nga natin mga kababayan, hindi ba sila napapagod doon sa kanilang mga ginagawa, no? Na pagbulatlat sa kung ano-anong mga issue, mga usapin na wala naman talaga silang matibay na basehan, wala naman silang makuhang talagang ebidensya kung ano ba yung katotohanan. Bakit nga ba nangyayari ito mga kababayan natin? Isa lang, free exposure. Syempre, kailangan naman ang publisidad. Kailangan talagang mag-ingay na mag-ingay, sakyan ang lahat ng issue. Basta makita ako sa TV, basta yung pangalan ko umingay. Kasi ang nangyayari ngayon, ang mga kongresista, ang mga senador, papansin niyang mga yan kasi nga malapit na ang eleksyon. At tingnan nyo ngayon sobrang daming nakakalkal sa mga nagdaang administrasyon. Bakit? Kasi kailangan nila sakyan yung mga issue. Kailangan nila sumakay kung ano man yung mga issue ngayon. Paulit-ulit natin kung ano yung mga issue, di ba? Kasi, nalulungkot tayo doon sa ating mga kababayan na umaasa pa rin hanggang ngayon ng pagbabago para sa ating bansa. Wala na no? Parang pabulusok na tayo ng pabulusok dahil wala namang nangyayari sa mga hearing na yan sa Senado at Kongreso. Parang yung kaninang taxi, alam nyo, nag-taxi ako. Kasi pagka medyo hapon na, at ako hindi na nagdadrive kasi ang hirap na, lalo pag sa Manila ang punta mo, yung traffic, tapos yung parking. So, nag-taxi ang inyong lingkod. Sa taxi, kanina, nakikinig siya ng hearing sa Kongreso tungkol sa AJK, Pogo, etc. kung ano pa man. So, parang nagtanong ako, hindi naman ako nagpapakilala kung sino ako. Basta nagtanong lang ako kanina, sabi ko, Kuya, nakikinig ka pala ng hearing. Sabi niya, opo, lagi naman po ako nakikinig ng hearing, sabi niya. Grabe daw ngayon, yung politika talaga. Na lang daw na may kaugnayan sa mga Duterte, talagang binigyan ng espekulasyon, binigyan ng mga kung ano-anong paratang ang mga maka-Duterte or yung mga malalapit sa Duterte at mga Duterte. Gusto talaga daw ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi daw sabi nga ni Kuyang Driver, talaga daw hinahanapan ng butas itong si Vice President Sara. Ano yan mga mamamayan natin na nakasunod sa mga issue dito sa ating bansa. Pero tingnan nyo, meron siyang mga pananaw din at ang sabi nga niya, mukha daw talagang pinagkakaisahan itong si Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya, hindi daw kasi nag-iisip ang mga kongresista at mga senador kung ano yung dapat na itanong kay Vice President. Hindi daw naman masama na mag-imbestiga sila. Pero ayusin daw naman yung mga pagtatanong kasi parang binubuli, parang nanghaharas na yung mga tanong. Kumbaga parang sinasabi niya na, sabi ni Kuyang Driver, si Vice President Sara Duterte ang pangalawang
mataas na opisyal dito sa ating bansa. Pero bakit ginagano nila? Ano na lang ang sasabihin ng ibang bansa? Ginaganito natin yung ating mataas na opisyal. Diba? Parang binabastos natin. Although sinasabi ng mga kongresista nang hindi sumipot sa kanilang ipinatawag na muli itong si Vice President Sara, hindi ito nagpunta. So naggagalaiti ngayon ang mga kongresista. Sabi nila, inisnab sila, binastos nila. Talaga bang pambabastos yung ginawa nitong si Vice President Sara? Meron naman siyang letter, di ba? Meron siyang ginawang sulat kung bakit hindi siya attend kasi naisip niya mauubos lang yung oras niya dito sa mga pagdinig na ito, ang masusunod din naman ay sila. Ando na yun na inaalisan siya ng pondo, ayaw siyang bigyan ng pondo, so anong magagawa nga naman niya? Diba? Kung inaalisan siya ng pondo, may magagawa ba siya? Ang sabi nga niya, 2 lang naman ang humahawak ng pondo dito sa ating bansa. At ito ay ang Saldico at itong si Speaker Romualdez. Kasi sabi nga nito si Mamang Driver, ito man ikwento natin sa inyo. No? Sabi nga niya, tingnan nyo nung ipatawag nila ito sa Kongreso at Senado, si BP Sara. Hinahanapan nila ng tamang sagot. Alam naman ng sambayanan na tama yung isinasagot niya. At saka may audit. May commission and audit, diba? At saka nagsalita na siya, nagpaliwanag. Pero ayaw pakinggan yung kanyang paliwanag. So, anong gagawin niya? Sa susunod bang pagdinig, kailangan pa niyang muli na ganun-ganunin ng mga kongresista at mga senador? Para doon nangyayari, hindi daw iniintindi ng mga kongresista dun sa isinasagawang mga pagdinig ng kanilang komite yung mga itinatanong kay Sara, kay BP Sara. Kasi ang kay BP Sara naman, di mag-imbestiga kayo kasi nasagot ko na. Kasi mayroon na akong mga ibinigay na mga presentation, ng mga PowerPoint diyan, di ba? So, dapat daw naiintindihan yun ng mga kongresista at mga senador, pero parang hindi daw naiintindihan. Parang gusto talaga nila na sirain at ibagsak ang pangalawang pangulo. Sabi nga nitong si Kuyang Driver, hindi ba nila alam na abogado din itong si Inday Sara at alam nito yung kanya mga ginagawa? Na alam niya na hindi siya lalabag sa batas. Tapos sabi niya, eto na nga po, itong hearing ngayon, kung sino-sino naman yung mga ipinatawag dahil dito sa AJK. Mabuti daw at magaling magsumagot itong si Garma. At tinatanong pa nga niya, kilala niyo po ba ito ma'am si Garma? Sabi ko kilala naman, naging general manager yan ng PCSO. Tapos ay sabi niya, nako, kaya naman pala didikdikin siya kasi naging manager siya ng PCSO. Yun ang sabi ni Mamang Driver. Tapos, eto na, nung pag-uwi ko nung gabi, nanood ako ng balita, na contempt of court na itong si Garma at nag-iiyak na. Naalala ko tuloy, nung nag-courtesy call ako dyan nung siya ay manager pa ng PCSO, na, siya daw ay may sakit. Kasi, sa sobrang stress, ay dinudugo siya. Sorry kung nasabi natin ito. Kasi naawa lang ako sa kanya dahil kita naman natin na yung pagsisinungaling na sinasabi ay hindi yun totoo. Ang kanyang sinasabi nanggagaling sa kanyang puso. Na yun totoo na ayaw paniwalaan ng mga kinauukulan. Kung sa bagay hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoo. Pero dun sa pagkatao nitong si Garma, dun sa mga malalapit sa kanya na nakakakwentuhan natin, talaga daw maayos itong manungkulan. Yun nga lang, nung maging general ng PCSO, ay di parang anong nangyari, ay dahil sa sobrang stress, ayun, dinugo. Lalo pa ngayon, di ba? Lalo pa ngayon, pinatawag siya sa Kongreso, pagkatapos gaganunin siya, pagkatapos mako-contempt of court. Hindi ko lang masyado naintindihan kung saan parte yun na contempt of court siya Kasi yung pagpasok ko ng bahay, nanonood ng TV, nakita ko agad na contempt of court na. Ako'y sabi ko, kailangan ko na munang mag-program. Pero bukas, talakayin natin yan kung bakit siya na contempt of court. Ang dami, no? Ang daming gustong pabagsakin talaga yung mga alam ng mga alipores ng kabila kung saan
kung saan dadalihin itong mga kakampi ng mga Duterte. Alam niyo, maganda yung naging kwentuhan namin nitong si Kuyang Driver. Habang matraffic at nakikinig kami ng hearing kanina, di ko nga lang natapos kasi dumating na ako dun sa aking pupuntahan. Bababa na ako. Sabi nga niya, naku ma'am, kapag ka meron diyang nanguna na nagrally, maglalabasan ang mga tao. Sabi ko, wag naman agad-agad rally. Sabi kasi ma'am, parang piko na po ang mga tao, tahimik lang po sila. Ang gusto na po nila talaga, pumunta sa kalsada. Sabi ko, naku, magkakagulo naman pagka sila pumunta ng kalsada. Yan naman ay magkakaigi pa. Sabi kong ganon. Sabi niya ay kampi-kampi na daw sa Kongreso at sa Senado. Kasi syempre, takot daw, timo ha, yung Kuyang Driver, alam niya na takot daw ang mga kongresista na na lumaban, na sabihin niyo kung ano yung katotohanan dahil sa baka daw hindi bigyan ng pondo. So wala silang kabuhayan. Yun ang sabi ni Kuyang Driver. Sabi nga niya, ma'am, kung ako lang po ay isang taong maimpluwensya, hahamunin daw niya ang Kongreso at Senado. Hahamunin daw niya na, sige, masyado niyong dinidikdik ang sinasabi niyong confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kung saan ito napunta, hamunin ko kayo, sabing ganyan. Hahamunin ko ang mga kongresista at mga senador, ilatag niyo din yung mga, mga budget ninyo kung saan napunta. Tingnan natin kung sinong malinis. Tingnan natin kung sino yung gumawa ng maganda at kung saan napunta yung inyong mga budget. Sabi ko, oo nga, mano? Sabi ko, Kuyang? Ayos yan. Sige, kasama mo ako dyan. Hamunin natin ang mga kongresista. Hamunin natin ang mga senador na ilanta din yung kanilang pinagkagastusan ng kanilang mga pondo. Tingnan natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kung saan napunta yung kanilang mga confidential fund na yan. O diba? Pati alam mo, madami na ngayong madami nang nakikialam, lalo yung mga driver ng mga taxi, ng mga Grab, kasi syempre habang nagdadrive sila, nakikinig sila ng mga hearing at marami naglalaro na sa kanilang mga kaisipan kung ano yung mga bagay-bagay, bakit nangyayari ito, bakit ganun ang mga tanong. Pero kidding aside, mga kababayan natin, kahit mga ordinaryo mga kababayan natin, alam na kung ano nangyayari ngayon sa ating bansa. Matalino na kasi sila, hindi na sila maloloko. Kahit paanong gawin nyo dyan sa Kongreso, kahit paanong gawin nyo dyan sa Senado, gawin sa mga hearing, i-contempt at dapat na i-contempt. Pero ang ating mga kababayan, lalo na yung mga ordinaryo nating mamayan, tahimik lang yung mga yan. Kasi wala naman silang magagawa, hindi naman sila ma-impluwensya na kagaya nyo. Pero sabi ko nga kay Kuyang Driver, sama akong 10 sa'yo, hamunin natin ang mga kongresista at mga senador na ilanta din yung kanilang pinagkagastusan na kanilang mga pondo. Tingnan natin, baka nga naman malinis sila, baka nga naman nabusog nila ang taong bayan, baka naman hindi nabusog nila yung kanilang mga sarili. O diba? Tingnan natin kung anong mangyayari. Imbestigahan din niya sa Senado, imbestigahan din sa Kongreso yung mga confidential fund nila, kung saan napunta. Ito ngayon, naglalabasan na yung mga insertion na yan, diba? Isa pa yung bubusisiin. So, ano mangyayari? Lahatin na ninyo. Pati mga confidential fund, mga pondo ng mga kongresista, saan napunta yung mga pondo nyo, ng mga senador. Para nagkakaintindihan na, di ba? Para nalalaman na kung sino ba talaga yung malinis sa pamamalakad, kung sino mga opisyal yung malinis at walang bahay dungis. Kasi ang nangyayari, parang sarswela na yung mga imbestigahan na yan sa Kongreso at Senado, lalo na kung pag-uusapan ay ang malalapit sa mga Duterte. Bukas mga kaibigan, meron tayong mga tatalakayin, paunti-unti natin pong babalatan din kung sino yung mga pangalan ng mga nagdudunong-dunungan na yan, naggustong matagal ang focus sa kanila ng camera, dahil nga naman sa darating na October, file na ng kanilang mga certificate of candidacy, so hindi na sila makakaporma. Kaya ngayon talaga namang grabe, dikdikan sila. Diba? Ngayon September, kasi October, hindi na makakaporma ng mga yan kasi na sila ng certificate of candidacy. Tama ba ako o mali? Yan muna mga kaibigan, hanggang sa muli, ako pa rin po ang inyong lingkod si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.